makasamsam na naman ng hot meat sa Divisoria. Aktual na pagbangga ng isang mixer truck sa railings ng Magallanes Flyover. Kuhang-kuha sa CCTV. Ilang usisero na kunang ding nagnakaw ng baterya ng truck. Exclusive! 3 pinaniniwalaang batang hamog na nambibiktima ng mga sasakyan sa Maynila, arestado. Ika-10 anibersaryo ng 9/11 terror attack sa Amerika, inalala sa iba't ibang panig ng mundo. At Angel Locsin at iba pang miyembro ng Philippine ASCAS dumalaw sa burol ng ina ng magkapatid na Phil at James Young husband. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na po ang mga unang balita. Bagyo na sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon, patuloy na binabantayan po ng Pag-asa. Halos hindi na raw kumikilos ang bagyo ito kaya hindi patuloy ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Muli itong namatahan sa layong 1,250 kilometro sa silangan Hilagang Silangan, Damasco, Batanes. Ay sa Pag-asa, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, dulot ng hanging habagat. Ang nalalamig bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan na may panakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa detalye ng lagay ng panahon, makakasal natin muli si Pag-asa. Sa Pag-asa, si Weather Forecaster Sunny Paharilla. Live. Sunny. Yes, good morning po, Igan. Magandang umaga din sa ating mga tagapanood. Ano na latest at hindi pa rin ba kumikilos mula nung huli tayo nagkausap? Medyo mabagal nga po itong kumikilos. Nasa around 4 to 5 kilometers per hour lamang yung kanyang tinatakbo. Kaya hindi pa rin siya nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito po yun. Itong maliit na bilog dito, ito po actually yung ating bagyo. Hindi itong malaking kaulapan na nandito. Ito yung pinapaliwanag ko kanina, medyo sheared siya. Oo. Yung tinatawag natin na yung kanyang low-level circulation ay nandito, samantalang yung kanyang band of cloudiness ay medyo nahuhuli. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging mabagal yung kanyang paggalaw. Nahahatak pa siya. Opo. Ayan. Pero saan ang direksyon yan, Sunny? Ito po yung pagkikilos pakanluran dito po, and then pipihit ng bahagya in a northwest direction at lalapit dito sa may Taiwan area, pero hindi rin tatama. At kahit nga ito'y pumasok ngayon sa ating Philippine Area of Responsibility dahil sa layo at hina nito, nasa 55 kilometers per hour lamang kasi ang lakas nito. Kaya hindi rin natin inaasahan na ito'y direktang makakapikto sa kalagayan ng panahon sa anumang bahagi po ng bansa. Ang ina-expect po natin na magiging epekto nito ay sakaling ito'y nandito na malapit sa may Taiwan area. At inaasahan nga natin na habang ito'y kikilos ay medyo makakakuha pa ng kunting lakas, aabot sa tropical storm intensity. So by that day, on Wednesday, magkakaroon na nga siya ng enhancement sa ating southwest monsoon na makaapektuhan ang kanlurang bahagi ng gitna at saka Hilagang Luzon. Luzon. Metro Manila, kamusta tayo ngayon uli? Maulap, ano? Opo, may partly cloudy to cloudy lamang po tayo. Yung chances of rainfall natin ay cost ng thunderstorms natin na nangyayari po lalo na pagdating ng hapon at saka early part ng evening. Okay, Sunny, maraming salamat. Maraming salamat. Sunny Paharilla po, Weather Forecaster ng Pag-asa. Nasaksihan ng dalawa sa mga senior reporters ng GMA News and Public Affairs ang nakakagimba na terror attacks noong 2001. Balikan po natin ang kwento ni Susan Enriquez at Maki Pulido. Nang mangyari ang 9/11 terror attacks, katatapos lang ng dinaluhan kong journalism fellowship sa Amerika. Naging bahagi ng programa ang usapin ukol sa terorismo. Nasa Las Vegas, Nevada kami noon naghahabol ng ibang balita. Halos tumigil ang mundo sa loob ng mga kasino, karamihan nakatutok sa telebisyon. Para agad makarating sa New York, sumakay kami ng bus. Mula San Francisco, bumiyahe ako patungong New York.
Pagdating sa New York, umuusok pa rin ang Ground Zero. Usok na lang ang natira kung nasaan dati ang pinakasikat na landmark ng New York skyline. Ang higit na nakakapanlumo ang makita ang tinaguriang The City That Never Sleeps na halos walang sibilyan. Sa halip, mga pulis, sundalo, bombero, medical worker at rescue personnel ang nasa lansangan. Walang buhay ang Broadway Avenue. Sarado lahat ng kainan at establishmento. Ang nagkalat, mga mensaheng doon huling nakita ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakakakilabot dahil inakyat ko na ang pinakatuktok ng World Trade Center bilang turista. Isa nga yon sa unang pumasok sa isip ko nang makita ko ang umuusok na Ground Zero. Mabibilang at mapapangalanan pa kaya ang mga turistang nasa view deck nung araw na yon. Nakakabingi rin ang ingay ng mga backhoe na naghuhukay sa gumuhong World Trade Center. Mangilan-ngilang Pilipino mula sa Staten Island ang nakausap ko. Ilan sa kanila naghahanap sa mga miyembro ng pamilyang nawala matapos ang karahasan. Halos hindami ng mga namatay sa pagguho ng Twin Towers ang dami ng mga flyer na nakadikit kung saan-saan. Ang mga nasa flyer ay mga nagtatrabaho sa Twin Towers. Ito ang naging daan para makausap namin ng ilan sa mga kababayan nating namatayan. Umusad ang araw, wala silang natanggap na balita. Dumating din naman sa pagkakataong kailangan nilang tanggapin ang masaklap na katotohanan. At sa pagkakataong ito, sabay-sabay naming natutunan na mahalaga ang bawat oras na kasama ang mahal sa buhay. Bago ang 9/11 attacks, ang mga taga New York parang mga aninong mabilis maglalakad sa mga kalsada. Pero pagdating namin, parang bumagal ang takbo ng buhay sa New York. Ang nangibabaw sa mga nakausap ko ay takot. Sa pagguho ng World Trade Center na pinabagsak ng galit ng mga terorista, humusbong naman ang pagmamahal at malasakit sa bawat isa. Sa bawat taong makasalubong ko noon sa kalsada, ramdam ko ang lungkot at bighati, lalo na ng mga nawala ng mahal sa buhay. Ngunit higit kong naramdaman ang pagmamalasakit, lalo pa sa tulad ko na nandoon para kumalap ng balita. Malalim ang pilat na iniwan ng 9/11 US terror attacks at naghihintay ng sagot kung kailan matutuldukan ang walang saysay na karahasan. Para sa unang balita, Susan Enriquez, Maki Pulido, reporting. Inalala rin ng mga Pilipino maging ng mga dayuhan dito sa bansa ang malagim na 9/11 attacks. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Sa isang simpleng programa, sinariwa ng mga miyembro ng Elks Club, organisasyon ng mga Amerikano at Pilipino ang 9/11 terror attacks. Nagpatugtog para alalahanin ng 3,000 nasawi. Pinanood din ng isang dokumentaryo tungkol sa mga pag-atake at pinasinayaan ng isang diorama o 3D miniature model ng World Trade Center. And here we are in testament of people that are together here, binding together that said, we will not tolerate that. We are here to say we will not accept terror, we will not back up. We will continue our lives, and we are testaments to the fact that that exactly is where we're going. Panauhing pandangal si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas. And here for me is the lesson of 9/11. And every attack that has come before or after. A handful of people can plan and perpetrate an attack, but they are eclipsed by the vast community of heroes that they leave in their wake. Dumalo rin si dating Pangulong Fidel Ramos, ilang ambassador at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Mula naman sa Makati, nagmotorsiklo ang grupong Mad Dogs patungong American Cemetery sa Taguig. Doon, sama-sama silang nag-alay ng mga bulaklak, panalangin at maikling katahimikan para sa mga biktima ng terorismo. Sa isang fun run naman sa UP Diliman, Quezon City, dinaan ng Alpha Phi Omega Fraternity ang pag-alala sa mga biktima ng 9/11 attacks. Isang misa naman ang inialay ng mga residente ng Marie Rose Abad Village sa Baseco Compound bilang pasasalamat sa isa sa mga biktima ng 9/11 attacks. Malaki raw ang nagbago sa kanilang buhay nang itinayo ang mga libre nilang pabahay sa tulong ng kabiyak ni Marie Rose Abad na si Rudy, na isang Pinoy. Matapos ang misa, nag-alay ng mga puting rosa sa plake kung saan nakaukit ang pangalan at larawan ni Mary Rose. Siya ang hero namin sa ngayon po. Ang mga parishioner sa Kidapawan nagsindi ng mga kandila at nagdasal para sa mga nasawi. Ilan sa kanila may mga kaanak ding nasawi sa 9/11 attacks. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo, reporting. Sa ibang balita, animal rights group na PETA nanawagan ng pakawalan na
ang dambuhalang buhay na si Lolong. Pero ay sa lokal na pamahalaan ng Bunawan, hanggat walang utos mula sa Protected Areas and Wildlife Bureau, mananatili sa Eco Park si Lolong. Mula sa Agusan del Sur, narito ang report ni Bernadette Reyes.